ay bumabalik po tayo sa period ng martial law kung ganyan po ang gagawin ng Estado na kung pupulaan ng speaker ay sasara na at pawawalan ng prangkisa. Ulitin ko po, hindi po gaya ng ABS-CBN ito na napaso na ang prangkisa. Ito po ay prangkisa na may buhay pa at kapag ito po ay i-revoke dahil hindi lang nila nagustuhan ang sinabi ito po sa speaker, yan po ay isang form of subsequent punishment and na ipinagbabawal po ng saligang batas at ang batas sa karapatang pantao na umiira sa buong daigdig. Dito po sa amin tinatalakay, Attorney, pwede ba talagang yung prangkisa ng SMNI ay at stake? Pwede na lang tanggalin dyan sa Kamara dahil pribilehiyo lang ang prangkisa? Well, sa tingin ko, hindi po, no? Kasi sakop pa rin to ng malayang pamamahayag at malayang pananalita. Bagamat mas malaki po ang kontrol ng Estado pagdating po sa ere at sa nature ng broadcast, no? Maski nung mga panahon ng martial law, hindi po nagbibigay yan ng kapangyarihan para isarado ng tuluyan ng prangkisa, no? Lalong-lalo na kung ang mga sinasabi ay sakop ko ng malayang pananalita at pamamahayag. Yung mga sinabi naman doon sa programa ni Ka Eric, hindi naman po yan pagbibintang. Yan po impormasyon na hinimok niya ang Kongreso na bigyan linaw, no? At yan naman po isang bagay na talagang may interes ang taong bayan dahil pera po ng taong bayan ang pinag-uusapan. Tama. So, kinakailangan magkaroon po ng transparency. Ang dapat po mangyari dyan, encourage natin ang media na magtanong ng ganito mga question dahil ito pong mga importante sa demokrasya, hindi po yan dahilan para po parusahan sa pamamagitan ng pagtatanggal ng prangkisa. In any case, ang sabi po ng Korte Suprema, yung pagtatanggal ng prangkisa, at ito po iba sa ABS-CBN, dahil ang ABS-CBN, paso na po ang prangkisa. Opo. Wala pong prangkisang tinanggal sa ABS-CBN. Napaso na po, hindi nakakuha ng prangkisa. Ang SMNI po, mayroong prangkisa na pinagbabantaan na matanggal. Una-una, wala pong kapangyarihan ganyan ng Senado, ang Kongreso. Tanging NTC po may ganyang kapangyarihan at sa tingin ko po naman, walang basihan para gawin yan, no? Kapag tinanggal po yan, yan po yung tinatawag na prior restraint against freedom of expression and freedom of the press. At yan po ay presumed unconstitutional. So nasa Estado po yan para ipakita kung bakit dapat parusahan ng SMNI sa ganyang impormasyon. Lalong-lalo na itong bagay na ito ay may kinalaman sa kaban ng taong bayan na siyempre po lahat ng Pilipino ay mayroong pakialam. Kapag ganun, meron bang nakitang, ito lang, ang basis ng paggagawa ng parang nagmumove ng resolusyon si Congressman Suarez. Ano basis po niya na sabihing umaabuso ang SMNI kung medyo hindi naman tinutumbok doon sa komentaryo ni Ka Eric si Speaker na parang sinasabi ay misinformed ang tao dahil kay Ka Eric. Medyo siniraan si Speaker. Ganun po ba yun? Well, una po wala pong fake news kasi nga ang gusto nga lang ni Ka Eric klarifikasyon. Hindi po niya dineklara na merong ganyang 1.8 billion na nagastos na, no? Although hindi naman po yan nakapagtataka kung totoo kasi nakita nyo nga yung sa DNR 1 billion, no, para sa departamento. So kung isusuma total mo talaga ang travel fund ng Kongreso, hindi lang po 1.8 billion yan, no? Mas malaki pa po yan, no? Sa totoo lang, no? Pero yun nga hinihinga ng klarifikasyon ni Ka Eric, no? So wala pong fake news. Pangalawa, sabihin na natin merong fake news, no? Ang fake news po, kabahagi yan ng malayang merkadong ng idea. Kaya nga po, hindi rin po pwedeng patawan ng kahit anong batas ng parusang pagkakakulong ang fake news kasi nga po ay labag doon sa ating kalayaan ng malayang pananalita, no? So, ganyan po talagang kalakas yung ating dedikasyon sa malayang pananalita dahil sa isang demokrasya, importante po ang diskurso at hindi naman po pwede magkaroon ng diskurso kung wala pong malayang merkado ng ideya. Kapag pumasok na po sa pagtukoy nila na nilibel ni Ka Eric si Speaker, di ba pwedeng demanda na lang, cyber libel or libel sa korte? Totoo po yan, po pwede, pero ako po naninindigan na ang cyber libel ay labag pa rin kalayaan ng malayang pananalita. In fact, nakakuha ko ng tinatawag na view sa UN Committee on Human Rights na nagsasabi na labag talaga sa karapatan ng malayang pananalita ang cyber law at libel, criminal libel dito sa Pilipinas na hanggang ngayon
ay hindi po binibigyan ng katugunan ng ating Kongreso. Dahil ang sabi ng Human Rights Committee, kinakailangan ma-repeal na yung criminal libel dito sa Pilipinas. Itong gesture po ni Congressman Suarez na parang sumisip-sip sa speaker, di po ba ang elected official ay hindi dapat balat sibuyas? Kasi public figure ka po eh. Dapat subject ka ng mga komentaryo. Discussion, no? Opo. Bakit sabi ng Korte Suprema, mga taong gobyerno wag dapat balat sibuyas dahil ang gamot sa nasaktang damdamin ay isang malinis na konsyensya. Tama po. Kung malinis nga naman kayo, bakit kayo nasasaktan doon sa patutsada or sabihin na lang natin ng isang broadcast journalist? Opo. Oo. Tama po yan. No? At patunayan na lang na hindi totoo yung sinasabi. Pero dito nga po, ang tanong nga ni Ka Eric, totoo ba o hindi? Kinakailangan bigyan ng clarification. Partner? Magandang hapon po, attorney. Now, kasi ngayon, makikita natin yung mga ibang mga nagko-comment, lalo na sa mga social media, they say, i-down na, no? At tapos, I just want to ask, yung bang sinasabi nila na pwedeng i-down ang LZMNI anytime because of the privilege ang franchise and it can be revoked anytime. Can you please elaborate on that? If that can actually be practiced even without a basis. So parang ibig sabihin, basta pwedeng bawiin kung gusto. Mali po yan. Nung panahon ng martial law, yung kasong dance, no? Sinabi ng Korte Suprema, no? Na bagamat ang prakisa ay pribilihiyo, mas importanteng karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. So hindi po yan absolutely privilege lang. It's a matter of right na maging mamamahayag. It's a matter of right na magsalita. Ang sinasabi lang dun sa dance versus National Telecoms Commission ay mas malaki ang leeway na binibigyan ng Estado para sa kontrolin ng airwaves. Pero maski po nung panahon ng martial law, wala po akong alam na prangkisa na na-revoke dahil po sa pananalita laban sa gobyerno ng Marcos. So, wag naman po nating mas gawing malala pa ang sitwasyon ngayon kaysa sa panahon po ni Ferdinand Marcos Sr. Ayun. Maganda po na na-clarify yun because minsan ng pag-i-inform sa tao, no, na basta pwedeng bawiin kung gusto lang. Diba? So, maganda pong na-clarify nyo, attorney, yun. Ang sunod ko lang po tatanungin, siguro magandang malaman din ng mga kababayan natin kasi parang sinasabi lang, pinatawag, at yun na nga, nagkakaroon na ng ingay na pahihinto o pasastop o papaalisin sa ere ang LZMNI totally. Siguro maganda ma-explain sa tao. Ano ho ba ang purpose nila ng pagtawag doon at anong aasahan, naging kongreso po kayo. Pag pinatawag ho ba, ano ba ang mga itatakel doon, attorney? Alam mo, pinagbabawal ang saligang batas, hindi lang yung tinatawag nating subsequent punishment, yung pagpaparusa dahil in-exercise ang karapatan ng malayang pananalita. Pinagbabawal din po ang kahit anong bagay na magbibigay takot para bigyan ng buhay ang karapatan ng malayang pananalita. Dahil yan po talaga ay kalaban ng demokrasya, yung takot man lang. So yung kanilang pananakot, yan po ay isang paglabag na sa karapatan ng malayang pamamahayag at pananalita. At tinatawagan ko po ngayon, lahat ng mga mamamayag at lahat ng mga nagbibigay importansya sa karapatan ng malayang pananalita, marinig na po tayong mga boses natin ngayon. Hindi po pwede na kapag dilawan lang ang sinusupil, doon lang merong karapatang nalalabag. No? Ang karayang pananalita at kalayaan ng mamamahayag, lahat po yan ay para sa lahat, kahit ano pong kulay. Okay, as you said nga by law, no? Kung tutuusin sa mga sinabi ninyo, para ang Constitution po. It's a constitutional sa Constitution, right, yes. Sa Constitution po. At yan po ay hindi lang kinikilala sa Pilipinas, kinikilala po yan sa buong mundo international, sa pamamagitan ng International Covenant on Civil and Political Rights. Okay, kung ganun po, nasa Constitution po, international rin po. Kapag ho ba na-violate o napag-iinita na ang isang journalist or isang media entity, ano ho ba ang pwedeng gawin ng media entity naman na laban doon? Ibig sabihin kasi, yung parang ganun ba? Yung parang magka-counter ka, meron ho bang pwedeng isampa ang media entity kung na-feel na nila na ito ay nagigipit na meron ng
tinatakot, iniipit, pinag-iinitan. Meron ho bang ganon sa ating Meron po sa kaming konstitusyon o batas? sinampang kaso. Dati po, ng panahon ng GMA, doon sa napakadaming libel cases na sinampa ni First Gentleman, naghain po kami ng demanda para sa danyos perwisyo base po doon sa tinatawag na abuse of right. No? At sinustin na naman po ng Korte Suprema yung cause of action na abuse of right dahil alam natin na bagamat may karapatan magdemanda ng libel, alam naman ng isang abogado na si First Gentleman na hindi naman po mananaig yung demanda na yan hanggang merong actual malice, no? O yung kawalang bahala sa katotohanan ng mga sinasabi, no? So, sinustin na po yan ng Korte Suprema na po pwedeng matuloy ang ganyang kaso. Okay. Doon sa Commission on Human Rights, kasi nabanggit ninyo, hindi ho ba nung mga 2021, nagsasalita sila na ang gobyerno ay dapat panindigan at makipaghawak kamay sa press freedom. Ang mga pinapafocus nila, media killings and attacks, which we have now that we have to focus on. Tapos meron silang to even the government to provide legal protection for members of the press. Meron din sila yung mga hostile treatment sa journalists and media entities. Paano sa pag-iipit, ano? At sinasabi pa nga nila kung ang gobyerno daw ay seryoso sa commitment na yon, ay dapat nga makipagtulungan at proteksyonan ang press freedom. So ito po ang nagsalita ay Commission on Human Rights. So lahat ho ba, parang ang nangyayari, itong mga sinabi nila na pinaglalaban, ay hindi ho ba kabaligtaran ngayon ng nangyayari? Tama po yan, no? Ay bumabalik po tayo sa period ng martial law kung ganyan po ang gagawin ng Estado na kung pupulaan ng speaker ay sasara na at pawawalan ng prangkisa. Ulitin ko po, hindi po gaya ng ABS-CBN ito na napaso na ang prangkisa. Ito po ay prangkisa na may buhay pa at kapag ito po ay i-revoke dahil hindi lang nila nagustuhan ang sinabi ito po sa speaker, yan po ay isang form of subsequent punishment and na ipinagbabawal po ng saligang batas at ang batas sa karapatang pantao na umiira sa buong daigdig. Okay, ano ho ba, ito naman po at yun sa inyong take, Attorney Harry, kung yung napakaklaro nung sinabi ni Ka Eric na dapat ito maliwanagan, dapat ma-explain itong lumabas na 1.8 billion, no? Sa tingin nyo, bakit sa hilip na maglabas sila ng based on data, based on reason, 'di ba? Na napakita nilang walang katotohanan, pinabubulaanan nila at ma-explain sa mga mamamayan yung sinasabi nilang hindi totoo, ito ang ginawa na tinatawag bigla. Ano ho ang tingin nyo kung bakit gano'n? Na mas madali na ilabas nila kung anong sinasabi na 1.8 billion at ipakita, hindi ho ba? Malinaw so, sa po take nyo, ano yung... Tinatangkalang nilang supilin ang kalayaan ng SMNI na maging independyenteng mga mamamayan at yung kalayaan nilang ng malayang pananalita. Huwag tayo pumayag po, huwag tayo magpatakot dahil ang obligasyon natin, kabahagi po ng ministeryo ni Pastor Quiboloy, ay itaguyod ang katotohanan sa ating lipunan. Ay bumabalik po tayo sa period ng martial law kung ganyan po ang gagawin ng Estado na kung pupulaan ng speaker ay sasara na at pawawalan ng prangkisa. Ulitin ko po, hindi po gaya ng ABS-CBN ito na napaso na ang prangkisa. Ito po ay prangkisa na may buhay pa at kapag ito po ay i-revoke dahil hindi lang nila nagustuhan ang sinabi ito po sa speaker, yan po ay isang form of subsequent punishment and na ipinagbabawal po ng saligang batas at ng batas sa karapatang pantao na umiira sa buong daigdig. Dito po sa amin tinatalakay, Attorney, pwede ba talagang yung prangkisa ng SMNI ay at stake? Pwede na lang tanggalin dyan sa Kamara dahil pribilehiyo lang ang prangkisa? Well, sa tingin ko, hindi po, no? Kasi sakop pa rin to ng malayang pamamahayag at malayang pananalita. Bagamat mas malaki po ang kontrol ng Estado pagdating po sa ere at sa nature ng broadcast, no? Maski nung mga panahon ng martial law, hindi po nagbibigay yan ng kapangyarihan para isarado ng tuluyan ng prangkisa, no? Lalong-lalo na kung ang mga sinasabi ay sakop ko ng malayang pananalita at pamamahayag. Yung mga sinabi naman doon sa programa ni Ka Eric, hindi naman po yan pagbibintang. Yan po impormasyon na hinimok niya ang Kongreso na bigyan linaw, no?
At yan naman po isang bagay na talagang may interes ang taong bayan dahil pera po ng taong bayan ang pinag-uusapan. Tama. So, kinakailangan magkaroon po ng transparency. Ang dapat po mangyari dyan, encourage natin ang media na magtanong ng ganito mga question dahil ito pong mga importante sa demokrasya, hindi po yung dahilan para po parusahan sa pamamagitan ng pagtatanggal ng prangkisa. In any case, ang sabi po ng Korte Suprema, yung pagtatanggal ng prangkisa, at ito po iba sa ABS-CBN, dahil ang ABS-CBN, paso na po ang prangkisa. Opo. Wala pong prangkisang tinanggal sa ABS-CBN. Napaso na po, hindi nakakuha ng prangkisa. Ang SMNI po, mayroong prangkisa na pinagbabantaan na matanggal. Una-una, wala pong kapangyarihan ganyan ng Senado, ang Kongreso. Tanging NTC po may ganyang kapangyarihan at sa tingin ko po naman, walang basihan para gawin yan. No? Kapag tinanggal po yan po yung tinatawag na prior restraint against freedom of expression and freedom of the press. At yan po ay presumed unconstitutional. So nasa estado po yan para ipakita kung bakit dapat parusahan ng SMNI sa ganyang impormasyon. Lalong-lalo na itong bagay na ito ay may kinalaman sa kaban ng taong bayan na siyempre po lahat ng Pilipino ay mayroong pakialam. Kapag ganun, meron bang nakitang, ito lang, ang basis ng paggagawa ng parang nagmumove ng resolusyon si Congressman Suarez. Ano basis po niya na sabihing umaabuso ang SMNI kung medyo hindi naman tinutumbok doon sa komentaryo ni Ka-Eric si Speaker na parang sinasabi ay misinformed ang tao dahil kay Ka-Eric. Medyo siniraan si Speaker. Ganun po ba yun? Well, una po, wala pong fake news kasi nga ang gusto nga lang ni Ka-Eric klarifikasyon. Hindi po niya dineklara na merong ganyang 1.8 billion na nagastos na, no? Although hindi naman po yan nakapagtataka kung totoo kasi nakita nyo nga yung sa DNR, 1 billion no, para sa departamento. So kung isusuma total mo talaga ang travel fund ng Kongreso, hindi lang po 1.8 billion yan, no? Mas malaki pa po yan, no? Sa totoo lang, no? Pero yun nga hinihinga ng klarifikasyon ni Ka-Eric, no? So wala pong fake news. Pangalawa, sabihin na natin merong fake news, no? Ang fake news po, kabahagi yan ng malayang merkadong ng idea. Kaya nga po, hindi rin po pwedeng patawan ng kahit anong batas ng parusang pagkakakulong ang fake news kasi nga po ay labag doon sa ating kalayaan ng malayang pananalita, no? So, ganyan po talagang kalakas yung ating dedikasyon sa malayang pananalita dahil sa isang demokrasya, importante po ang diskurso at hindi naman po pwede magkaroon ng diskurso kung wala pong malayang merkado ng ideya. Kapag pumasok na po sa pagtukoy nila na nilibel ni Ka-Eric si Speaker, di ba pwedeng demanda na lang, cyber libel or libel sa korte? Totoo po yan, po pwede, pero ako po naninindigan na ang cyber libel ay labag pa rin kalayaan ng malayang pananalita. In fact, nakakuha ko ng tinatawag na view sa UN Committee on Human Rights na nagsasabi na labag talaga sa karapatan ng malayang pananalita ang cyber law at criminal libel dito sa Pilipinas na hanggang ngayon ay hindi po binibigyan ng katugunan ng ating Kongreso. Dahil ang sabi ng Human Rights Committee, kinakailangan ma-repeal na yung criminal libel dito sa Pilipinas. Itong gesture po ni Congressman Suarez na parang sumisip-sip sa Speaker, di po ba ang elected official ay hindi dapat balat sibuyas? Kasi public figure ka po eh. Dapat subject ka ng mga komentaryo. Discussion, no? Opo. Bakit sabi ng Korte Suprema, mga taong gobyerno wag dapat balat sibuyas dahil ang gamot sa nasaktang damdamin ay isang malinis na konsyensya. Tama po. Kung malinis nga naman kayo, bakit kayo nasasaktan doon sa patutsada or sabihin na lang natin ng isang broadcast journalist? Opo. Oo. Tama po yan. No? At patunayan na lang na hindi totoo yung sinasabi. Pero dito nga po, ang tanong nga ni Ka-Eric, totoo ba o hindi? Kinakailangan bigyan ng klarifikasyon. Partner? Magandang hapon po, attorney. Now, Yes, kasi ngayon, makikita natin yung mga ibang mga nagko-comment, lalo na sa mga social media, they say, i-down na, no? At tapos, I just want to ask,
yung bang sinasabi nila na pwedeng i-down ang LZMNI anytime because of the privilege ang franchise and it can be revoked anytime. Can you please elaborate on that? If that can actually be practiced even Mali po without a yan. basis. So parang Nung ibig panahon- sabihin, basta nung pwedeng pan- bawiin kung Oo. gusto. Mm-mm. Mali po yan. Nung panahon ng martial law, yung kasong dance, no? Sinabi ng Korte Suprema, no? Na bagamat ang prakisa ay pribilehiyo, mas importanteng karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. So hindi po yan absolutely privilege lang. It's a matter of right na maging mamamahayag. It's a matter of right na magsalita. Ang sinasabi lang dun sa DANS versus National Telecoms Commission ay mas malaki ang leeway na binibigyan ng Estado para sa kontrolin ng airwaves. Pero maski po nung panahon ng martial law, wala po akong alam na prangkisa na na-revoke dahil po sa pananalita laban sa gobyerno ng Marcos. So, wag naman po nating mas gawing malala pa ang sitwasyon ngayon kaysa sa panahon po ni Ferdinand Marcos Sr. Ayun. Maganda po na na-clarify yun because minsan ng pag-i-inform sa tao no, na basta pwedeng bawiin kung gusto lang. Diba? So, maganda pong na-clarify nyo, attorney yun. Ang sunod ko lang po tatanungin, siguro magandang malaman din ng mga kababayan natin kasi parang sinasabi lang pinatawag ano at yun na nga nagkakaroon na ng ingay na pahihinto o pasastop o papaalisin sa ere ang LZMNI totally. Siguro maganda ma-explain sa tao. Ano ho ba ang purpose nila ng pagtawag doon at anong aasahan naging kongreso po kayo? Pag pinatawag ho ba, ano ba ang mga itatakel doon, attorney? Alam mo, pinagbabawal ang saligang batas, hindi lang yung tinatawag nating subsequent punishment, yung pagpaparusa dahil in-exercise ang karapatan ng malayang pananalita. Pinagbabawal din po ang kahit anong bagay na magbibigay takot para bigyan ng buhay ang karapatan ng malayang pananalita. Dahil yan po talaga ay kalaban ng demokrasya, yung takot man lang. So yung kanilang pananakot, yan po ay isang paglabag na sa karapatan ng malayang pamamahayag at pananalita. At tinatawagan ko po ngayon, lahat ng mga mamamayag at lahat ng mga nagbibigay importansya sa karapatan ng malayang pananalita, marinig na po tayong mga boses natin ngayon. Hindi po pwede na kapag dilawan lang ang sinusupil, doon lang merong karapatang nalalabag. No? Ang karayang pananalita at kalayaan ng mamamahayag, lahat po yan ay para sa lahat, kahit ano pong kulay. Okay, as you said nga by law, no? Kung tutuusin sa mga Hindi sinabi ninyo, para ang sa Constitution po. It's a constitutional sa Constitution, right, yes. hindi lang Sa po law. Constitution At po. yan po ay hindi lang kinikilala sa Pilipinas, kinikilala po yan sa buong mundo International, sa pamamagitan yes. ng International Covenant on Civil and Political Rights. Okay, kung ganun po, nasa Constitution po, international rin po. Kapag ho ba na-violate o napag-iinitan na ang isang journalist or isang media entity, ano ho ba ang pwedeng gawin ng media entity naman na laban doon? Ibig sabihin kasi, yung parang ganun ba? Yung parang magka-counter ka, meron ho bang pwedeng isampa ang media entity kung na-feel na nila na ito ay nagigipit na meron ng tinatakot, iniipit, pinag-iinitan. Meron ho bang ganon sa ating Meron po sa Constitution o batas? sinampang kaso. Dati po, ng panahon ng GMA, doon sa napakadaming libel cases na sinampa ni First Gentleman, naghain po kami ng demanda para sa danyos perwisyo base po doon sa tinatawag na abuse of right. No? At sinustin na naman po ng Korte Suprema yung cause of action na abuse of right dahil alam natin na bagamat may karapatan magdemanda ng libel, alam naman ng isang abogado na si First Gentleman na hindi naman po mananaig yung demanda na yan hanggang merong actual malice, no? O yung kawalang bahala sa katotohanan ng mga sinasabi, no? So, sinustin na po yan ng Korte Suprema na po pwedeng matuloy ang ganyang kaso. Okay. Doon sa Commission on Human Rights, kasi nabanggit ninyo, hindi ho ba nung mga 2021, nagsasalita sila na ang gobyerno ay dapat panindigan at makipaghawak kamay sa press freedom. Ang mga pinapafocus nila, media killings and attacks, which we have now that we have to focus on. Tapos meron silang to even the government to provide legal protection for members of the press. Meron din sila yung mga hostile treatment sa journalists and media entities. Paano sa pag-iipit, ano?
At sinasabi pa nga nila kung ang gobyerno daw ay seryoso sa commitment na yon, ay dapat nga makipagtulungan at proteksyonan ang press freedom. So ito po ang nagsalita ay Commission on Human Rights. So lahat ho ba, parang ang nangyayari, itong mga sinabi nila na pinaglalaban, ay hindi ho ba kabaligtaran ngayon ng nangyayari? Tama po yan, no? Ay bumabalik po tayo sa period ng martial law kung ganyan po ang gagawin ng Estado na kung pupulaan ng speaker ay sasara na at pawawalan ng prangkisa. Ulitin ko po, hindi po gaya ng ABS-CBN ito na napaso na ang prangkisa. Ito po ay prangkisa na may buhay pa at kapag ito po ay i-revoke dahil hindi lang nila nagustuhan ang sinabi ito po sa speaker, yan po ay isang form of subsequent punishment and na ipinagbabawal po ng saligang batas at ang batas sa karapatang pantao na umiira sa buong daigdig. Okay, ano ho ba, ito naman po at yun sa inyong take, Attorney Harry, kung yung napakaklaro nung sinabi ni Ka Eric na dapat ito maliwanagan, dapat ma-explain itong lumabas na 1.8 billion, no? Sa tingin nyo, bakit sa hilip na maglabas sila ng based on data, based on reason, 'di ba? Na napakita nilang walang katotohanan, pinabubulaanan nila at ma-explain sa mga mamamayan yung sinasabi nilang hindi totoo, ito ang ginawa na tinatawag bigla. Ano ho ang tingin nyo kung bakit gano'n? Na mas madali na ilabas nila kung anong sinasabi na 1.8 billion at ipakita, hindi ho ba? Malinaw so, sa po take nyo, ano yung... Tinatangka lang nilang supilin ang kalayaan ng SMNI na maging independyenteng mga mamamayan at yung kalayaan nilang ng malayang pananalita. Huwag tayo pumayag po, huwag tayo magpatakot dahil ang obligasyon natin, kabahagi po ng ministeryo ni Pastor Quiboloy, ay itaguyod ang katotohanan sa ating lipunan.